Nagulat si Miguel na ikwento ni Andrea ang nakaraan nito. Hindi niya alam kung bakit kumukulo ang dugo niya sa pamilya ng dalaga. Gusto kong makaharap ang mga taong yun. Gusto kong maghirap sila dahil sa ginawa nila sa'yo. Kailangan niyang kausapin ng kanyang private investigator. Niyakap ni Miguel ang dalaga at inihilig sa balikat nito. Hinayaan naman siya ni Andrea sa kanyang ginawa. It's okay, Andrea. Andito lang ako at walang kahit na sino makakapanakit pa sa'yo. Akin ka lang, Andrea. At kung anong akin, ay akin lang. Seryoso na saad ng binata. Ramdam naman ni Andrea ang pagmamahal ni Miguel sa kanya at ramdam niya ang salitang kaligtasan sa mga braso nito. Maraming salamat, Miguel. Sa umaga na iyon, nakatulog na mahimbing si Andrea sa mga braso ng binata. Habang si Miguel naman ay nakatitig lang kay Andrea na mahimbing natutulog. Inilakbay ni Miguel ang mga mata sa leeg pababa sa braso ng dalaga at nakita niya ang daming peklat at pasa nito. Umigting ang panga ni Miguel. Hindi niya kaya na makita ang dalaga ng ganito, kaya dahan-dahan niyang inayos ang dalaga sa paghiga at naupo siya sa sofa. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa ng pants niya at may tinawagan. Hindi pa nakatatlong ring ay may sumagot na agad sa kabilang linya. Call the best doctor. Papuntahin mo dito ngayon din. Agad naman niyang pinatay ang tawag at may tinawagan ulit. I want you to investigate ni Andrea Castillo at ang buong pamilya niya. Noted, sir. Agad naman niyang ini-off ang tawag at napatingin siya sa gawin ng dalaga. Kahit madaming pasa at peklat, he can see the pretty and such a beautiful woman Andrea is. I feel that I want to protect you, Andrea, for any cause. Aniya sa kanyang sarili. Today is Monday. Maagang nagising si Andrea at naligo siya, saka nagbihis. At bumaba siya para magtungo sa dining area. Gusto niya ipagluto ang mag-ama dahil papalok sa trabaho at school ang dalawa. Nang makapasok siya sa dining, ay nakita niya si Manang Sally na matagal nang katulong dito sa mansyon ni Miguel. Good morning po, Ma'am Pia. Bati sa kanya ng matanda at ngumiti ito. Napangiwi naman si Andrea dahil halos lahat ng katulong ng mansyon ay Pia ang tawag sa kanya. Ganon pa sila ni Pia? Magkapareho talaga ng mukha? Aniya sa kanyang sarili. Ano kasi, Manang Sally? Talaga bang kamukha ko si Pia? Yung asawa ni Mr. Aquino? Nagtatakang tanong ni Andrea, kaya napalingon si Manang Sally sa kanya. Na para bang hindi si Pia ang kausap niya. Oo naman po, ma'am. Sa katunayan po, ugali lang magkaiba sa inyo kasi si Ma'am Pia, napakamaldita nun. Palagi niyang sinisigawan si Sir Miguel at napakamoody nun, ma'am. Pero ikaw, ma'am, nirerespeto mo si Sir Miguel at ikaw pa natatakot pag nagagalit siya. Mahabang saad na matanda sa kanya. Tama naman si Manang Sally. Malaki ang respeto niya sa lalaki dahil tinulungan siya nitong gumaling at pinapakain siya nito ng 3 beses ng araw. Hindi niya akalain na makakakilala siya ng gaya ni Miguel. Sobrang bait ang lalaki sa kanya. Saka si Clarissa, mama pa rin ang tawag sa kanya. Manang, pwede po ba ako magluto para sa breakfast nila? Nagulat naman ang matanda sa kanya at saka ngumiti. Oo naman, ma'am, halika. Ngumiti si Andrea, kaya inayos niya ang mga lulutuin. Magluluto siya ng fried rice with bacon and egg. May pancake pa at gatas para iyon kay Clarissa, at kay Miguel naman ay nagluto siya ng omelette with soup at pinagtimpla pa niya ito ng kape. Manang Sally, pakigising naman po sila. Saad niya sa matanda. Sige ho, ma'am. Aalis na sana ang matanda nang may 2 tao ang pumasok sa dining room na ready to go na. Napangiti naman si Andrea nang makita si Miguel at Clarissa. Good morning. Breakfast na kayo? Ngiting saad niya. Nakamasid lamang si Miguel kay Andrea habang abala itong naasikaso si Clarissa. Hindi niya maiwasan na umiwas ang tingin dito. At ilang sandali pa ay naupo na lamang siya at napatitig sa pagkain na sa tingin niya ay masarap ang mga ito. Mama, ikaw po nagluto? Wika ni Clarissa kay Andrea. Oo. Gusto ko lang lutuan kayo pang bawi sa pag-aalaga niyo sa akin. Saad niya habang yumuko ng konti. The best ka magluto, Mama. Pwede po bang every morning lutuan mo ako ng breakfast? Please, Mama, please.
Nagulat siya sa sinabi ng bata sa kanya, pero kalaunan ay tumango siya at ngumiti rito. Nang mapatingin si Andrea kay Miguel na tahimik lang habang kumakain, inapangiti na lamang din ng lihim ang dalaga. Aalis na kami. Manang please pakibantayan po si Andrea. Pakainin niyo siya ng mabuti. Tumayo na si Miguel nang matapos ito sa pagkain. Napatingin naman si Andrea sa necktie nito na hindi naayos, kaya walang sabi na lumapit siya sa binata at inayos ang necktie nito. Nagulat pa si Miguel sa ginawa ng dalaga. Marunong kasi siya mag-ayos ng necktie noong college pa siya. Hindi kasi nakaayos kaya inayos ko na. Nakangiting saad niya sa binata. Maraming salamat, Andrea. Tumikim pa si Miguel para ayusin ang sarili dahil bigla siyang nahiya nang malapit siya sa babae. Hindi niya namalayan na niyakap niya ang dalaga at hinalikan ito sa ulo. Mag-iingat ka, okay? Ginulo niya ang buhok ng dalaga at ngumiti rito. Clarissa, anak, let's go na. Paalam ka na sa mama mo. At naglakad na palabas si Miguel sa mansyon. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Andrea, kaya hinawakan niya kung saan ang puso niya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Ani niya sa kanyang sarili. Mama, babay po. Hinalikan siya sa pisngi ng bata bago lumabas ng mansyon. Sumunod naman siya kay Clarissa sa labas ng pinto. Nakita niya na sumakay ang bata sa magarang sakyan ng daddy niya. Ngumiti si Andrea at kumaway sa palis na sasakyan. Nakaramdam ng pagod ang dalaga, kaya nagtungo ito sa lanay at nilakbay ng mga mata niya ang malaking sala sa iba't ibang dingding. Merong mamahalin na painting. Pero nagip na mata niya ang isang picture na nasa gilid ng malaking TV, kaya nilapitan niya ito at tinignan ng maayos. May 3 tao sa picture na yon. Si Miguel, si Clarissa sa gitna, at isang babae na mahaba ang buhok na light brown ang kulay nito at napatitig siya sa babae. At kamukha ko siya. May nag-flashback sa alaala niya nang makita niya ang babae sa litrato. Madilim, wala siyang maaninag na kahit na ano, pero rinig na rinig niya ang nagsalita. Babalikan kita, Andrea. Tutulungan ka ni Ate Kambal. Kaya lakasan mo dapat ang loob mo, ha? Naiiyak na saad ng kapatid. Biglang naalaala ni Andrea ang kanyang ate, her twin sister, na nangako na babalikan siya noon. Nang makita niya ang picture ng babae na ang pangalan ay Pia, ay hindi siya nagkamali. Ang kakambal niya iyon dahil magkamukha sila ng babaeng nangangalang Pia. Inilakbay niya ang tingin sa ibang picture. Masaya si Miguel sa ibang frame picture kasama si Pia at meron pa siyang nakitang picture. At pamilyar sa kanya ang nasa larawan. Nalaki ang mga mata niya at nagsimulang manginig ang 2 kamay niya sa takot ang makita niya ang lalaki na kasama ng kakambal niyang si Pia at nakangiti sila sa picture na yon. Kinakapos ng hininga si Andrea dahil lang para mabitiwan niya ang picture at mabasag iyon. Napatras siya sa takot at abot ang hininga niya na nagtungo siya sa kusina. Bakit? Bakit sila magkasama ni ate? Ani niya sa kanyang sarili. Andrea started to panic and shaking her hands. The past flashed back to her mind. Pain. I need pain. Naghanap si Andrea ng matulis na bagay sa kusina. Gusto niyang makadama ng sakit at hindi siya makahingang hinanap niya ang bagay na iyon sa lababo o sa cabinet at nang makakita siya ng maliit na matulis na bagay sa lagayan ng mga utensil ay agad niya iyong kinuha at tinapat sa pulsuhan niya. Gusto kong makaramdam ng sakit para makalma ako. Bakit nga ba silang magkasama ni Tito Brando? Kumalma si Andrea habang nakasandal sa wall ng lababo at ramdam niya ang kirot at sakit dahil sa ginawa niya. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya iyon. Gusto niyang makaramdam ng sakit dahil 5 years niyang kasama iyon. Ang sakit ng kanyang comfort zone para kumalma siya. Hindi alam ni Miguel na meron siyang ginagawa dahil hindi niya naman pinapahalata at nililinis niya naman ang nagkalat sa kusina. Diyos ko, iha! Napumulat si Andrea nang marinig ang boses ni Manang Sally dahilan para bigla siyang kabahan. Kaya tinago niya ang kanyang pulsuhan na meron pa rin dugo hanggang ngayon. Isay! Tumawag ka ng doktor, bilis!
Kinakabahan ang sigaw ng matanda at merong babae naman dumating sa harap nila at gulat na gulat din sa nakitang iyon. Dari-dari itong umalis para tumawag ng doktor. Habang tinulungan naman siya ni Malang Sally na tumayo at magtungo sa sala para doon gamutin ang sugat niya. Diyos ko naman, bata ka. Ano bang nakain mo't ginawa mo yan, Andrea? Ikaw talagang bata ka. Hindi mapakali ang matanda sa kanya. May maplo sa puso ni Andrea nang makita sa mata ng matanda na nag-aalala ito para sa kanya. Mapait nang umiti si Andrea. Sana dati pa niya ito nasilayan. Hindi niya namalayan na tumulo na luha niya habang iniisip iyon. Diyos ko naman, bakit ka umiiyak? Naku Isay, tawagan mo yung doktor. Wika pa din ni Malang Sally. Hinawakan ni Andrea ang kamay ng matanda dahil nanginginig ang kamay nito sa takot. Nilingon niya ang matanda saka ngumiti dito. Okay lang po, Manang Sally. Huwag po kayong mag-alala. Mahina pero sakto lamang para marinig ng matanda. Sanay na po ako sa sakit, kaya huwag po kayong mag-alala. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng marahan. Sana dati ko po naranasan ng ganito. Yung may nag-aalala sa akin. Ang sarap lang sa pakiramdam na may mga taong handang mahalin ako, gaya ni na Miguel at Clarissa at Manang Sally. Naiiyak na wika niya sa kanyang sarili. Galit na galit naman si Miguel nang tumawag ang katulong niya na si Manang Sally at kinuwento ang nangyari kay Andrea. Ano ba nangyayari sa babae yun? Galit na galit siya na lumabas ng opisina niya. Sumakay ito ng elevator at pinindot ang underground floor dahil nandoon ang kanyang sasakyan. Tumunog ang phone niya at kinuha niya iyon at sinagot ang tawag. Hello Mr. Aquino, it's me detective. Miguel, you need to know something. You might be shocked about it. Panimula na nasa kabilang linya. Si Miko ay ang kanyang private investigator at kaibigan niya. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa phone niya. Anong sasabihin mo, Miko? Huminga ka ng malalim, pare. Alam ko na magugulat ka sa mga sasabihin ko sa'yo ngayon. Saad pa ng kaibigan, kaya kumunot ang noon niya. Ano yun? Seryoso na wika niya. I researched everything about Andrea Castillo. And guess what, pare? Ang babae na nasa bahay mo ngayon at kasama mo ay ang totoo mong asawa nung college ka pa lamang. And the name Pia is her twin sister. Mas nauna nga lang si Pia. Naaksidente ang family nila noong college pa lamang sila. At ang tita at tito nila ang kumupkop sa kanila. At ang pagkakaalam ko ay inilayo ni Brando si Andrea kay Pia, kaya napilitan itong gawin ang gusto nito. Si Pia na kakambal ni Andrea ay pumalit bilang asawa mo ayon sa kagustuhan ng tito nito na makuha ang kayamanan mo at kaligtasan ni Andrea sa kamay nito. Kaya nga palagi ka ninanakawan at inaaway ni Pia dahil hindi naman talaga siya ang totoo mong asawa. Ang totoo mong asawa ay tinago ng tiyuhin nila sa'yo na magpakasal kayo sa papel ni Andrea. They faked the marriage contract na nagsasaad na si Pia Castillo ang asawa mo, pero ang totoo naman ay si Andrea Castillo iyon. At pansamantalang nawawala si Pia ngayon at hinahanap pa ng mga tauhan ko. Saad pa ni Miko. Gulat na gulat naman si Miguel sa kanyang nalaman. Paano ipapaliwanag ni Miguel kay Andrea na siya ang totoo nitong asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.